Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pamagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Team Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na Pesma, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 35 hanggang 41. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunalan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas na malalaking alon ang bangka. Ano pa'y halos napuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo na alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangit at ng dagat? Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at siya'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ay nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y nagsapalaran,
Ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang maghandog ng kamangyan. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras na pagsusunog ng kamangyan. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamangyan. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang Espiritu Santo at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ina at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At sa pagkakataon na ito, ako po'y magbabasa ng pagninilay ng ating Santo Papa, ang words of the Holy Father na kinuha sa Gospel ni Mark, chapter 4, verses 35 to 41. Kasi dalawa po ang ating Gospel ngayon at ang isa ay ang Gospel naman ni Lucas. Ito'y pagsa-celebrate po ng kapistahan ni San Juan Bautista o ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Basahin natin. Ito po ang words of the Holy Father. Today we can ask ourselves, what are the winds that beat against my life? What are the waves that hinder my navigation and put my spiritual life, my family life, even my psychological life in danger? Let us say all this to Jesus. Let us tell him everything. He wants this. He wants us to grab hold of him, to find shelter from unexpected waves in life. The Gospel recounts that the disciples approached Jesus, wake him and speak to him. Nasa verse 38 po yan. This is the beginning of our faith, to recognize that alone we are unable to stay afloat. That we need Jesus like sailors need the stars to find their course. Faith begins from believing that we are not enough for ourselves, from feeling in the need of God. When we overcome the temptation to close ourselves off,
when we overcome the false religiosity that does not want to disturb God, when we cry out to Him, He can work wonders in us. It is the gentle and extraordinary power of prayer which works miracle. Jesus, begged by His disciples, calms the wind and the waves, and He asks them a question which also pertains to us. Why are you afraid? Have you no faith? Yan po ay nasa verse 40. The disciples were gripped with fear because they were focused on the waves more than looking at Jesus. And fear leads us to look at the difficulties, the awful problems, and not look at the Lord, who many times is sleeping. It is this way for us too. How often we remain fixated on problems rather than going to the Lord and casting our concerns to Him. How often we leave the Lord in a corner at the bottom of the boat of life to wake Him only in the moment of need. Today, let us ask for the grace of faith that never tires of seeking the Lord, of knocking at the door of His heart. Ito po ang pagninilay ng ating Santo Papa at kanyang binasa po sa kanyang Angelos noong the 20th of June in the year of our Lord, 2021. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. At ngayon ay pupunta tayo sa pagninilay naman ni Pesma Romel Jerry at Tim Revilla Natalio na nanggaling sa banal na lupa ng Jerusalem. Go ahead po, Pesma Romel. Mapagpalang oras po, Pisma, sama ko po. At sa lahat ng mga nagsusubaybay at natangkilik sa channel na ito, Pisma Plus, lalo na sa programa Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. So maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagdasal para sa banal ng lupa ng Israel na patuloy pa rin ang giyera rito sa norte at sa south. At sa Ebanghelyo na ating narinig po kanina sa pagbasa sa madaling araw ng 23 ng Hunyo 2024 ay napakahalaga po ito natin matutunan dahil ito po ang pag-anunsyo ng anghel sa isang pari ng Hudyo na siya'y napili na mag-insinso sa templo sa pagpahayag ng Anghel Gabriel habang siya ay nag-insinso sa loob ng kabanal-banalan na pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. At alam po natin na itong si Juan Bautista na isang anak ni Elizabeth
na siya po'y lipi ni Aaron na lipi niyang mga pari. At ganun din po si San Zacarias, sa lipi din po ng mga Levita. At alam po natin na isa siyang napili at sa kanilang pamilya na mag-insinso sa loob ng templo. At dahil na rinig po natin ang salitang pare ng mga Hudyo, mahirap isipin kung hindi natin nalaman ang pangyayari po rito sa banal na lupa ng Israel ay sa kapanahon ng ating Panginoong Jesucristo. Sila po'y patuloy sa pagpamumuhay sa salita ng Diyos, sa utos niya sa pamagitan ng propeta Moses. Moshe Avinu. So, sa lipi ni Aaron o sa mga Levita ay iyon ang pinanggalingan ng kanilang mga pari. At silang lipi ang binigyan ng espesyal na trabaho sa loob ng templo na pinatayo ni Salomon. At nung nasira po ito ay inayos po ni Haring Herodes. At itong mag-asawa na matanda na, si San Zacarias at si San Elizabeth, ay doon yun, na katira sa Enkarim, sa aking kinaroonan. Kung may private car po tayo at walang traffic, aabot ng 15 minutes, 10 to 15 minutes makarating na po roon. At isa po itong binisita dati nating lugar na naisama pa po natin, napakita ang balloon kung saan umigib at ginagamit ng ating mahal na Birhen Maria, ni Mama Mary, sa panahon na buntis si Santa Elizabeth doon sa Enkarim. 6 na buwan si San Juan sa tiyan ni Santa Elizabeth nung dinalaw po ni Mama Mary doon sa Enkarim. At balikan ko po ang pangyayari ni San Zacarias. So isa po siyang napili na mag-insinso. At hindi basta-basta po ito. Pag ikaw ay napili, ay tinatawag ka rin na isa ka sa mataas na level ng pagkapari. Nasabi ng ating kaibigan na rabbi rito na lahat ng nagsisilbi sa templo ay may mga lahi ng pari. Ngunit hindi po lahat ay pari, kundi sa isang pamilya ay magpili po sila ng gawin isang pari. At kung ang
mga pari na napili sa bawat pamilya pagdating sa level ng mga lolo po nila ay sagawa po sila sa pagpili ng mga matataas na pari. So, isa po itong ating kailangan maintindihan na si Zacarias ay isa sa mga matataas na pari na makapag-insinso sa kabanal-banalan sa loob ng templo na ngayon ay wala na pong templo. So sa kinaroroonan ko ngayon ay kung lakarin po ay 15 to 20 minutes din po sa paglalakad papunta roon sa Willing Wall, no? Na pader na lang po ang naiwan sa templo. At sa taas ng templo ay yun ang mga kapatid nating Muslim ay nagpatirik ng dalawang mosque po, no? Ang Dome of the Rock at ang Al-Aqsa Mosque. So balikan ko po na sabi ng Anghel Gabriel na bubuntis si Santa Elizabeth at na pakinggan ng Diyos ang kanilang hiniling, lalo na po kay San Zacarias. Po. Ngunit may pagdududa po San Zacarias sa panahon na yun at alam naman po natin na history na siya ay napipi hanggang lumabas si San Juan Bautista. At nasabi rin ng anghel na siya ay gagamitin ng Diyos para maituwid ang karamihan sa bansang Israel. At nangyari naman po na siya ay nagbautismo sa lugar na kung saan napuntahan rin po natin. Dalawang lugar po ang kanyang ginamit sa Iardinit na kung saan doon malapit sa bungad ng Sea of Galilee, ang tubig na tabang, isang lake na malawak. At itong malapit sa Dead Sea na ang tubig ay maalat at walang labasan. Isang lake din po ito. Ngunit napaka-alat. Po. So, dyan naman malapit ang baptismal site na kung saan Al-Kasher, no? Al-Yahud, Al-Kasher, Il-Yahud, yun po. Saan doon nabautismuhan ang ating Panginoong Jesucristo. So, balikan ko po ang templo na ngayon wala na po. So, isang bagay ito na dapat natin malaman na itong mga templong ito ay may mga drawing sa icon para sa atin ng mga Katoliko. Punong-puno ito ang loob ng templo sa kapanahunan ng ating Panginoon. At alam naman po natin na ito po ang ipinahintulot ng ating Panginoong Diyos Ama kay Shlomo Hamelech o King Solomon na hindi nagawa po ng kanyang ama, si David Hamelech, na gusto po niyang magpatayo
ng templo para sa Panginoong Diyos. Ngunit sa kadahilanan na siya ay nagkasala, hindi po ito nangyari sa kanya. So, yan po ang kahalagalaan na ang mga bagay na ito ang tungkol sa pagkapari ni Aaron sa mga Levita ay malaking otoridad na ibinigay ngayon ng Diyos sa pamagitan ni Moshe Rabbeinu o Moses, na sa kanila ay parang Diyos, no? Dahil siya lang po ang nakipag-usap sa Panginoong Diyos Ama sa panahon na yun. At na siya yung kinatatakutan ng ating mga kapatid na mga Hudyo, mga Israelita. Purong-puro noon sa panahon ni Moses, ngunit bilang nasyon ay mix na po ang mga tao rito pag sinabing Israelita na po. Dahil may mga Arab Israelites na po dahil sa pagtalaga ng nasyon. Ngunit sa original po ay pag sinabi mo pong Israel ay purong Hudyo. So, yun po, sa Annunciation ngayon, halaga nito dahil ito rin po ang basihan natin kung kailan na isilang ang ating Panginoong Jesucristo. So, nung binisita siya noon sa Inkarim, ni Mama Mary, 6 na buwan po ang tiyan ni Santa Elizabeth, at nangyari po ito sa panahon ng Yom Kippur sa bandang September. So kung magbilang po tayo sa buwan ng September, October, November, December, Enero, Pebrero, Marso. So Marso po ang nangyari din po sa Annunciation ni Mama Mary, na dali po siyang pumunta rito sa Inkarim mula sa Nazareth, at sa pagkaalam po natin sa tinuro ng ating simbahan na pakita si Gabriel, Anghel Gabriel kay si Zacarias doon sa templo ay sa panahon na yun ng September 24. So, kinabukasan ng Marso 24 o 25 ay pinaalam naman po kay Mama Mary na siya ay mabuntis. So, yun po ang basihan po natin dahil nagdiriwa po tayo sa kapananganakan ni San Juan Bautista, Hunyo 24. So magbibilang po tayo ng 1 araw at 4 na buwan kung saan din po nanganak ating Panginoong Jesucristo. So, June 25, July 25, September 25, October 25, November 25. Yan po, June, July, August, September, October, November, December. So, 6 months ang katanda ni San Juan Bautista sa ating Panginoong Jesucristo. Yun nga po, sa mga Hudyo, napakalaga po ito pag nagpakita ang anghel sa isang Hudyo na nagpapahiwatig sa balita
na kung anong kagustuhan ng Diyos at mga babala sa mga propeta. Yan po ang napakahalaga na sila sa panahon ngayon na wala pang Panginoong Jesucristo ay malapit po sila sa Diyos Ama. Ngunit nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo ay doon po hindi sila naniwala at ang otoridad po sa kanila ay tinanggal na po ng ating Panginoong Diyos Ama na ang pagkapari dahil pinakamataas na pari ng ating Panginoon ay hindi na po sa lipi ni Aaron at ni Levi kundi sa pagkapari ni Melchizedek. Ano po. So, lahat ay napalitan kasama po ang kautusan ni Moses. Nandyan pa rin po ang ibang kautusan sa moral law. Pero sa mga bagay, lalo na sa pagkain, sa kaugalian, sa pagdadasal, pag-ayuno, pagbigay, almsgiving, ay napalitan na po ito sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. At matibay ang ating basihan kung paano isinilang ang ating Panginoong Jesucristo sa Disyembre 25. So yun po, itong mga kapatid nating Hudyo ay sila'y napalayo sa Diyos nang hindi po nila natanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit dahan-dahan po natin marinig na sa tinatawag nilang Mashiach ay naniwala na po ang iba, ang ilan lang. Yun nga po, may tinatawag dito na Messianic Jew. So parang ano po sila, ng Pentecostal, may kahawig ang kanilang pagpuri. Ano po, naniwala na po sila sa banal na espiritu, sa paggamit ng mga gifts. Yun po, ang iniwasan lang po nila na hindi malata, lalo na po kung sila may mga malaking negosyo po rito dahil hahabulin po sila ng mga rabay para mapatigil ang kanilang mga negosyo. So yun po, balikan ko po si San Zacarias na matanda na sa panahon na yun, na ipinagkalooban pa po ng isang anak na si San Juan Bautista, na mababasa naman po natin na marami pang mga Israelita sa panahon na yon nang siyang nagbautismo sa River Jordan, at maraming nagbago. Nga po ng ating Panginoon, may mga talata dyan na sinasabihan niya po ang mga eskriba, pariseo, at mga sadusiyo na mauna pa ang makasalanan sa kanila. Dahil hindi sila nagbago at hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang aking pagninilay sa madaling araw dyan sa Pilipinas, araw ng Linggo. Shalom Bel Lehetraot. Puri sa Diyos. God bless us all. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito, Pismo Plus. Back to you, Angkor Man. Guwapo
author Pisma Rex ng Chicago. Shalom. Viva ka siya. Okay, there you go. Thank you so much, Pesma Romel, at maraming salamat sa iyong pagninilay. So hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito, ang ating Pesma Plus. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling. Tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal